Purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Patuloy po na papasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataon na ibinigay po sa atin upang magsampa tayo po ay sama-sama makapagpalakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya salamat po. Welcome po ang bawat isa sa umaga ito. Tayo po ay kasalukuyan nandito po sa DFC Bagumbong, District 9 sa pangunguna po ng ating butihing Pastor Luis Bailan. At salamat po sa pagkakataong binigay po sa atin. Tayo po lahat ay patuloy na lumapit sa Diyos. Malangin po tayo lahat. Aming Ama, aming Diyos, salamat po Panginoon sa umaga po ito na binigay mo po sa amin. Na kami po ay sa biyaya nyo ay nakapagpapatuloy sa pananampalataya at sa paglilingkod. Hayaan mo Panginoon na sa umaga pong ito, O Diyos, ay palakasin niyo po kami sa pamamagitan ng mga salita po ninyo. Upang ito po, O Diyos, ay patuloy po nga tulungan kami upang kami hubugin, palakasin, aliwin, O Diyos, palaguin sa pananampalataya. Tulungan kami sa araw-araw upang kami patuloy na makakapang sa kalooban po ninyo. At masumpungan mo kami sa inyong muling pagdating sa mundong ito na sa biyaya ng Diyos ay nakasusunod at nakapaglilingkod, pagtatapat sa inyo. Lord, salamat po. Hayaan mo Panginoon ang bawat isa ay buksan mo ang aming puso. Malaya po namin maunawaan ang iyong mga salita. Wala pong ibang maitaas sa tuwing kami po, Panginoon, ay nagtitipon sa morning devotion, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Salamat po sa mga lingkod ng Diyos, likod ng programa ito na patuloy niyong ginagamit. At sa lahat ng mga gumaganap sa araw-araw sa morning devotion, pag-aaral ngayon ng salita po yung mga. Salamat po, Diyos, at sama-sama kami ay umaasa ng mga dakilang bagay na gagawin po ninyo. At amin po pinagpapala ang programang ito mula simulang hanggang matapos. Ikaw lang patuloy na maitaas, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos, at sinasamba ang aming panalangin sa makapangyarihan pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Good morning po sa bawat isa po sa atin. At hayaan po natin na patuloy po tayong palakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-aaral ng Diyos, ng pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Salamat po sa Panginoon. Nais ko lang pong i-share sa inyo ang dito po kasi sa church ay nagsiseries po tayo sa Revelation, yung 7 iglesia sa binabanggit po sa Revelation, 7 churches in Asia. Nais ko lang po i-share sa inyo ang letter to the church in Smyrna. Amen? Salamat po sa Panginoon. Smyrna po ay kilala po ito sa kanilang mga pantalan. Tawag nga po siyang the Port of Asia. Siya po ay nasa itaas na bahagi ng Ephesus. Kilala po siya sa mga athletic games. At isa po ito sa dalawang iglesia na kung saan ay wala pong nasabing anumang saway mula po sa Panginoon. Ang isa pong iglesia ay Philadelphia. Amen? At the rest po ng mga iglesia ay meron po mga saway ang Diyos sa kanila. Pero ito pong Smyrna ay sa biyaya ng Panginoon, wala pong na-rebuke sa kanila ang Panginoon. Kaya hayaan po natin na pag-usapan po natin yung sulat ng Panginoon sa iglesia po sa Smyrna. Sa Pahayag, Kapitulo 2, talatang 8 ay sinasabi po, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Smyrna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat. Na namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang inyong pagtitiis, sa 9. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo sila, ngunit ang totoo ay mga kampon sila ni Satanas. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong ganasin. Tandaan ninyo, ipabibilang mo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayo na ikinig. Pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang
kamatayan. Sabi dito, makinig daw po tayo. Amen? Lahat tayo mga inabot o nakarating sa atin ang mga salitang ito. No? Sabi ng Holy Spirit, makinig daw tayo, pag-isipan natin mabuti ang mga sulat na ito sa mga iglesia. Amen? Ang magtagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Now, what are the things that we can learn about this letter? Ano yung mga bagay na matututunan natin sa sulat na ito? Una, sa unang bahagi, nakita natin sa verse 8, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Smyrna. Itong mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay. Una, in spite of difficult situations, Jesus remains in control, for He is the Alpha and Omega, the resurrection and the life. Amen. Makikita natin na pinapahayag dito sa sulat na kung saan ay pinapakilala ng ating Panginoong Hesus. Siya po kasi ang nagbibigay ng mensahe upang isulat sa iglesia sa Smyrna. Pinapakilala niya ang kanyang sarili na siya ang simula at katapusan ng lahat, the Alpha and Omega. Siya po ang resurrection and the life, ang namatay ngunit muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Pagpapakita, mga kapatid, na anumang sitwasyon, amen, na dumating sa atin, sa ating paglilingkod, alam po natin na hindi po madali ang maglingkod sa Panginoon. Actually, itong Smyrna ay nasa hostile situation po sila sa kanilang paglilingkod dahil kabilaan po ang mga pag-uusig ng kanilang pinagdadaanan, lalo na doon sa mga kapwa nilang Hudyo. No? Hindi po madali yung kanila pong paglilingkod. Ika nga. So sa atin ganun din, hindi man tayo dumadaan sa mahigpit na pag-uusig, pero marami po talaga tayong pagdadaan ng mahihirap na sitwasyon. Pero tulad na sinasabi ng Panginoong Hesus, ako ang Alpha at ako ang Omega. Ako'y namatay, muling nabuhay. Pagpapakita na anumang sitwasyon ng ating pagdaanan, kapatid, katulad sa sabi ng Panginoon, nakita niya ng lahat yan. Amen? At ang nakita ng Panginoon sa ating mga mananampalataya, magtatagumpay tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, dinaig ko ng sanlibutan. Kung paano kung dinaig ang sanlibutan, gayon nyo rin, pagtatagumpayan ng sanlibutan. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya at tayo po ay magtatagumpay. Dahil siya ang simula, siya ang wakas. Ngayon, kung dumating man sa pagkakataon na tayo po ay dumating sa kamatayan dahil po sa hirap o tindi ng ating pinagdadaanan sa paglilingkod, siya'y namatay, ngunit siya nabuhay. Amen? O, hindi tayo kailangang mag-alinlangan. Pagamat nandun yung bigat, no? Minsan may mapagdadaan tayo na bigat, pero alam mo po, panghawakan natin ang sinasabi ng Panginoon. Ako ang simula, akong katapusan. Tapos na lahat sa akin yan. At nakikita ko sa inyo, mga anak ko, na kayo magtatagumpay. Kung kayo man ay mamatay, may buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya pagka may mga mahirap na sitwasyon, alam niyo, isipin na lang po natin na ang Diyos talagang gumagawa lang siya ng mga kaparaanan upang ipakilala niya yung kanyang sarili sa atin. Amen? Sabi nga dito, when we face difficult situations that seem impossible to succeed, God just wants to introduce Himself to us in a greater way. No? Pag may mga mahirap na sitwasyon dumadating sa atin, gusto lang ipakilala ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. Tulad na sinasabi niya, ako ang simula, ako ang wakas, ako'y namatay at muling nabuhay. Ganon din sa atin. May mga problema ba tayong pinagdadaanan o pagsubok na pinagdadaanan na tila hirap tayong parang hindi tayo magtatagumpay. Alam niyo kapatid, pagkakataon lang yan na gusto ng Panginoon na ipakilala niya yung kanyang sarili sa atin. Na tulad na sinasabi niya, tagumpay na kayo dahil kayo ay mga anak ko. Sabi nga, God is orchestrating great things ahead of us. Just be still. Amen? Naalala ko yung sa book of Exodus, kung saan ay bago umalis ang mga Israelita sa Ehipsyo, nagbigay ang Panginoon ng instruction kay Moses na alis kayo, no? Pupunta kayo sa ganung lugar, makakampo kayo doon. At hahabulin kayo, papatigasin ko ang puso ni Parang, hahabulin na kayo. Pero huwag kayong matakot dahil kasama niyo ako. So pinagpunta sila ng Diyos sa lugar na kung saan ay tila imposible na sila magtagumpay. Sa harap nila yung dagat, kapiligiran sila ng mga kabundukan. Sa likod nila, hinahabol sila ng mga Ehipsyo.
Amen? Kaya nagpasimula mag-panic yung mga Israelita. Sabi nila kay Moses, dinala mo lang ba kami sa Egypto, sa desierto para mamatay sa kamay ng mga Egypto? Pero ang Panginoon ay nangusap kay Moises, bago pa man mangyari yun, ibig sabihin, nagpaplano ang Panginoon, ang Diyos, sa dakilang bagay na gagawin niya sa bayan ng, sa mga mamamayan ng mga Israelita. Kaya, sabi ng Moises, huwag ka matakot. No? Gagawin dakilang bagay ang Panginoon. So, sabi ng Panginoon sa kanila, ituro mo yung, sabi ng Panginoon kay Moses, ituro mo yung mga doon sa dagat. So, nangyari, sa madaling salita, nahati yung dagat. Ibig sabihin, yung sitwasyon minsan na dumadating sa atin na parang hindi tayo nagtatagumpay. Alam nyo, doon pa nga ang Panginoon gagawa ng mas dakilang bagay na hindi natin inaasahan. Amen? Ang kailangan na natin magtiwala tayo because God, He is the Alpha and Omega. Amen? Kaya nga sinabi na ng Panginoon kay Moises yung mangyayari upang kumanatag siya. At nang sa gayon, nakita ng mga Israelita kung gaano pa makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkod. Alam niyo, hindi lang silang naging nakasaksi nun at napagpala sa bagay na ginawa ng Diyos. Pero yung nakatawid sila sa dagat. Walang anumang history sa kasaysayan ng daigdig na nangyari yun sa ibang bansa. Doon lang po nangyari yun sa mga Israelita. Amen? At ito po yung naging tanyag maging sa lugar ng mga Kanaan. Kaya napagdating nila sa Kanaan, mayroon ng takot yung mga taga-Kanaan sa Diyos ng Israel dahil nabansag yung nangyari dun sa ginawa ng Diyos sa Egypto, maging dun sa pagkakahati ng dagat. Ibig sabihin, mas lalong nahayag yung kapangyarihan ng Diyos sa mga sitwasyon na tila imposible. Amen? Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mag-aalangan, maging mahirap man yung sitwasyon natin pinagdadaanan as long as tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Nag-orchestrate lang ang Diyos ng mga dakilang bagay na gusto niyang masaksihan natin. Na sa gayon, makapurihan siya, maluwalhati yung kanyang pangalan, lalo higit yung pagtitiwala natin sa ating Diyos ay mas lalo pang tumibay. Kaya salamat sa Panginoon. Ano pa makikita natin dito sa binasa natin? Makikita natin yung ating mga gawa, kung base dun sa binasa natin sa pahayag, sa sulat ng Diyos sa Smyrna, yung ating mga gawa kay Kristo ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ang sabi niya, alam ko, sa verse 9, alam ko ang inyong pagtitiis, alam ko rin mahirap kayo, ngunit mayaman sa spiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo, sila, ngunit ang totoo ay mga kampong sila ni Satanas. So, alam ng Panginoon yung ating mga pinagdadaanan. Alam niyo mga kapatid, alam din niya yung ating mga gawa. Nakikita ng Panginoon yung ating mga gawa sa Kanya. Minsan dumadating tayo sa pagkakataon na parang nananawa tayo sa ating mga paglilingkod. Minsan iniisip natin parang wala naman nakaka-appreciate sa ating mga ginagawa. Yung mga ilan sa atin naglilingkod po sa mga lugar na liblib. Amen? Mga mangilan-ngilan lang yung mga miyembro natin sa churches. Tapos parang nagkakaroon ng selfie, bakit yung ganun church? Bakit yung ganun? Lumalago sila. Alam niyo po, hindi naman po ang Diyos tumitingin sa dami ng mga tao. Basta ginagawa natin yung ating pinakamabuti na sumusunod sa kagawad ng Panginoon. Hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Sabi ng 1 Corinthians 15:58. Kaya mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain na binigay sa inyo ng Panginoon. May gawain po ba tayo pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Magpakasipag po tayo. Amen? Malaking man yan o maliit, basta gawain na binigay ng Panginoon, magpakasipag tayo dahil alam natin na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Amen? Bakit po? Kasi sa 1 Corinthians chapter 15, yung tukoy pinatalakay po dyan ni Paul, yung tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, kung si Jesus hindi muling nabuhay sa mga patay, walang kabuluhan yung ating mga paglilingkod. Walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Amen? Hindi pa tayo napatawad sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, masasabi ko na ang ating mga gawa hindi nawawala ng kabuluhan dahil ang Panginoon Jesus natin ay buhay. Amen? Itong mahal na araw, sabi nila, patay daw ang Diyos. Hindi po, ang Diyos natin ay buhay.
Matapos ng 3 araw na siya mamatay, siya po'y muling nabuhay. Nakita po ng 500 mga kapatid at siya po'y nakitang umakyat sa langit. At mula roon ay namamagitan ng ating Panginoong Hesus sa atin. Amen? Kaya yung ating mga gawa, mga kapatid, ay hindi po nawawalan ng kabuluhan dahil buhay po yung ating Diyos. Sabi nga, di ba, pag yung mga mahal natin sa buhay, namamatay, hindi tayo katulad ng mga ibang relihiyon na kung saan ay nag-aalay pa tayo ng mga pagkain, na kinakausap natin yung mga nasa punton. Hindi na natin ginagawa yun kasi patay na po sila. Hindi na po sila makapagbibigay ng ganti doon sa ating mabubuting mga ginagawa sa kanila. Dahil sila'y patay. Amen? Wala na, hindi na nila ma-appreciate yun, hindi ka rin nila marinig, hindi rin nila masusuklian yung ginagawa natin sa kanila dahil patay na po sila. Ang Diyos po natin ay buhay. Ang Panginoong Hesus po ay buhay. Kaya hindi nawawalan yung ating mga gawa dahil buhay ang Diyos. Nakikita niya yung ating mga gawang paglilingkod kahit na yung mga maliliit na bagay na tila hindi na-appreciate na iba. Nakikita po yan ng Panginoon. Sabi nga ng Pastor Luis, kung yung mga mali natin nagkakita ng Diyos, lalo nang nakikita ng Diyos yung ating mga pagtatapat. Dahil hindi naman siya masamang Diyos, hindi siya nagbabantay sa masama natin. After siya dun sa makita niya tayo na naglilingkod sa Kanya, gumagawa sa Kanya. Amen? At yun po yung mga counted. Kaya mga kapatid, hindi nawawalan ng kabuluhan yung ating mga gawa. Buhay po ang Diyos natin. Nakikita po niya yan. No? Minsan, dinadaya lang tayo kaaway na wala naman nakaka-appreciate sa'yo. Hindi naman nagpo-progress yung ginagawa mo. Sa kabila ng pagkatapat mo, pangit yung mga dumadating na sitwasyon. Kaya alam niyo po yung hindi naman usapin na yung resulta ng ginawa ng paglilingkod, pangit, ibig sabihin, hindi mo nakita ng Diyos yun. Nakikita ng Panginoon yun. Sabi nga Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Amen? Huwag tayo magpapa-intimidate kung pangit man yung nagiging resulta ng ating mga ginagawang paglilingkod. As long as nagtatapat tayo sa Diyos, sa tamang panahon, may gantimpala tayong tatanggapin sa Panginoon. Hindi man dito sa buhay, mga kapatid, sa walang hanggang buhay, hindi tayo mawawalan ng hindi pwedeng hindi tayo gagantimpalaan ng Panginoon. Pangako niya yan. Kaya tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pangatlo, to be rich in the eyes of God is not about having lots of possessions and wealth. Ang pagiging mayaman, base dito sa sulat ng Diyos sa mga taga-Smyrna ay hindi basihan yung dami ng mga bagay na meron tayo. Yung mga kayamanan, pera, negosyo, hindi po yan ang sukatan ng Diyos pagdating sa pagiging mayaman. Amen? Sabi ng verse 9, alam ko ang inyong pagtitiis, alam ko rin mahirap kayo. Ito ang Smyrna po ay mahirap. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon sa kanya, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga tao na sasabi mga Diyos sila, ang totoo yung mga kampong sila ng Satanas. Mahirap ang Smyrna, pero alam niyo po, sa mata ng Diyos sila po yung mayaman. Mayaman sa espiritual. Amen? Kaya tayo mga kapatid, alam ko, hindi naman lahat sa atin, siguro majority sa atin, hindi naman ganun po kayaman. May mga ilang pa nga sa atin talagang mahirap yung ating sitwasyon. Pero alam niyo, kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon, tayo po yung totoong mayaman sa harapan ng Diyos. Dahil mayaman tayo sa spiritual. Amen? Hindi naman sinasabi rin ng Panginoon na masama maging mayaman. Dahil may mga lingkod din naman ng Diyos sa Biblia, tulad nila Priscilla at Aquila, mga mayayaman po sila. Pero yun nga, hindi sukatan ng mga bagay na meron tayo para maging mayaman tayo sa mata ng Diyos. Ang mayaman sa mata ng Diyos, mayaman sa spiritual. Ano ba yung mayaman sa spiritual? Mayaman sa mga gawang mabuti, tulad ng binabanggit kanina sa Galatia. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sabihin mo sa mga mamayan sa mundong ito, mayayaman sa mundong ito, huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos, nagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay na ikasisiya natin. 18. Turuan mo silang gumawa ng mabuting gawa, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Amen? Ibig sabihin, ang totoong mayaman, hindi yung mayaman ka sa lahat ng bagay. Ang totoong mayaman, mamayaman ka sa mabubuting gawa. Amen? Sa ganoon, kapag iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala, matatamo nila ang tunay na buhay. Kala nila, ng mga tao sa mundo, ang tunay na buhay, yung maging marangya buhay mo. Maganda sasakyan mo, maganda bahay mo, maganda negosyo, magandang pamilya.
successful ka na. Hindi po. Sabi dito, matatamo natin yung tunay na buhay kapag meron tayong mga naimpok na kayamanan sa langit. Amen. Kaya mga kapatid, huwag tayong ma-pressure sa pattern ng mundo. Kung sa mundo ang labanan ay payamanan, pagandahan, padamihan, hindi po. Sa Diyos, mas marami ka nagagawang mabuti na mga paglilingkod mo sa Panginoon. Yun yung paraan ng pag-iimpok mo ng kayamanan sa langit. At isang araw, matatamo natin yung buhay na ganap at kasiyasiya. Yun po yung tunay na buhay. Amen? Ang buhay natin dito sa lupa, pansamantala lang. No? Kaya hindi mo kailangan pursue, no? Katulad ng pagpupursue ng mundo. No? Yung mga bagay dito. Kundi ang pursue natin, yung goal natin, makapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Dahil doon natin matatamo yung tunay na buhay. Rich in faith. Ano ba yung pagiging mayaman sa spiritual? Mayaman tayo sa pananampalataya. Amen? Makinig kayo, Santiago 2:5. Makinig kayo mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? Amen? Ano ba yung pagiging mayaman sa pananampalataya? Tulad nga ng laging sinasabi ng Pastor Luis, ang kanyang pinaglalaban niya, the just shall live by faith. Amen? Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, patuloy tayong nagtitiwala sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang rich in faith, alam niyo po, hindi yung naniniwala kang wala kang magkakaroon ka. Bagamat ganun din naman talaga minsan ang ginagawa ng Panginoon. Pero alam mo po yung pagiging rich in faith, alam niyo yung patuloy na pagtitiwala natin sa natapos na ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating gawa upang tayo po ay maligtas. Tayo po ay patuloy na nagtitiwala lamang sa ginawa ng Panginoong Jesus na pagliligtas sa krus ng Kalbaryo. Kung patuloy tayo nagtitiwala, bubuhay tayo sa pagtitiwala sa ginawa ng Panginoong Jesus. Araw-araw, naniniwala tayo sa langit pupunta tayo maliligtas dahil sa gawa ng Panginoong Jesus, hindi sa ating mabubuting mga gawa, no, sa ating mga legalistic way of being justified sa harapan ng Panginoon. So, yun po yung pagiging rich in faith. Yung patuloy nating pagtitiwala sa natapos na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ano pa po yung makikita natin? Rich in knowledge. Amen? Ibig sabihin, ang pagiging mayaman sa spiritual, pagiging marunong, o mayaman sa karunungan nagmumula sa ating Diyos, sa Kanyang mga salita. Colossians chapter 2 verse 2, kaya ngayon yung goal ni Paul. My goal is that they may be encouraged in heart and united in love so that they may have the full riches of complete understanding. Full riches of complete understanding. Si Paul, talagang masigasig po siya sa pagtuturo sa mga iglesia upang abutin nila yung full riches of complete understanding in order that they may know the mystery of God, namely Christ. 3. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kaya si Paul talagang masigasig po siya sa pagtuturo tungkol kay Kristo dahil alam niya ang totoong kayamanan ay na kay Kristo dahil sa Kanya natatago ang kayamanan ng karunungan at kaalaman. May nabasa ko minsan post, kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon ay hindi sukatan sa dami ng nalalaman sa salita ng Diyos. Siguro meron siyang gustong katukuyan doon, pero alam niyo po, hindi po sa lahat ng kakataon tama yung kasi isa rin sa mga patunay na tayo pagpuspos ng Espiritu ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng lubos sa pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos sa paraan na nagpapakayaman tayo sa karunungan sa Kanyang mga salita. Kaya nga sabi, my people are perished because lack of knowledge. Amen? Hindi, siguro may mga gusto niya lang patukuyan doon. May mga tao kasing magaling lang sa salita pero wala naman sa gawa. Pero alam nyo, napaka-deceptive ng ganun mga post. So dahil isa rin talaga sa patunay na tayo pupuspos ng Espiritu ng Panginoon, mayaman tayo sa karunungan sa salita ng Panginoon. Si Esteban, amen? Nung siya po ay, sila po yung mga puspos, kaya nga nung sila po ay na-encounter niya yung mga Hudyo naipaliwanag niya tungkol kay Kristo sa paraan na nainis yung mga magagaling sa kautusan. No? Dahil sa karunungan na meron siya sa salita ng Panginoon.
Kaya isa pa rin sa patuloy na tayo po ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. Mayaman tayo sa karunungan galing sa salita ng Diyos. Kaya nga Kawikaan 10:14, nagdadagdag ng kaalaman ang taong may karunungan. Kaya kung tayo ay may karunungan, talagang hindi tayo nagsasawa na magdagdag pa ng kaalaman by means of pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagsasakamuhay nito. Mga kapatid, sabi nga ng Psalms 119 verse 7, the law from your mouth is more precious to me than thousands of pieces of silver and gold. Kawikaan 4:7, pinakamahalaga sa lahat ng karunungan at pangunawa. Sikapin mong magkaroon nito kahit na maubos na pa ang lahat ng kayamanan mo. Grabe, no? Napakahalaga ng karunungan. Kahit maubos na yung kayamanan mo, sikapin mong magkaroon ng karunungan. At pag binasa pa natin yung Kawikaan chapter 2 verse 1-15, nakita natin dyan yung payo ng magulang sa anak. Hanapin mo yung karunungan. Paano ka naghahanap ng ginto at pilak, ganun mo hanapin yung karunungan. Amen? Paano tayo naghahanap ng pera? Amen? Paano tayo nagtatrabaho? Meron sa atin, kahit pagod na, papasok pa sa trabaho. May sakit, papasok sa trabaho. Nakapag 8 oras na, iisa pang 8 oras, no? Double shift para kumita ng pera. Ganun tayo kasigasig para kumita ng pera. Sabi ng Kawikaan chapter 2 verse 1, ganun natin hanapin yung karunungan. No? Kung yung effort na ipinapakita natin sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, ganun mo gagawin yun para sa salita ng Panginoon. Ako po, sabi niya sa Kawikaan chapter 2 verse 1, pag binasa natin hanggang sumusunod, magtatagumpay ka, iingatan ka ng karunungan, pagtatagumpay ka ng karunungan. Ang karunungan ay si Kristo. Amen? Totoong mayaman si spiritual, mayaman sa gawa, mayaman sa pananampalataya, mayaman sa mga karunungan galing sa salita ng Panginoon. Sunod, meron na naman po tayo 5 minutes. It is normal that there are times persecutions will come from those people who call themselves religious. Amen. Kapag tayo po ay nasa pananampalataya, umasa na po tayo na meron talagang pag-uusig. At minsan nanggagaling pa doon sa mga taong nagsasabing mga makadiyos sila. Amen. Kaya umanda na po tayo. Huwag po tayo na-discourage. Pastor, kung kailan naman po ako naglingkod sa Panginoon, ito naman po yung mga nangyari. Inusig po ako ng kapitbahay namin ganito. Inusig po ako ng mga kaibigan ko na ganito. Kaya so ganito ganyan. Persecutions will come to those na nagtalaga ng pananampalataya, nagtalaga ng buhay kay Kristo. Amen? Sabi nga ng aklat ng Timoteo, ang gusto mamuhay ng matuwid, daranas ng mga pag-uusig. Amen? Kaya talagang darating talaga sa atin yan. Even Jesus and the Apostles, inusig po sila ng mga taong relihiyoso, yung mga Hudyo na may alam sa salita ng Panginoon. Si Jesus na po yun. Kaya kung si Jesus ay inusig, tayo din naman, idadaan din sa pag-uusig. Kaya isang panghawakan natin, paano nagtagumpay ang Panginoon sa sanlibutan, gayon din tayo pagtatagumpayin niya. Amen? Sabi sa verse 9, alam kong hinahamak kayo ng mga tao na sasabi mausig sila. Ngunit, ang totoo, mga kampon sila ni Satanas. Kung kailan pinakamalapit na uusig sa atin mga kapatid, walang iba kundi yung ating mga mahal sa buhay, sa kapuyan. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para magkaroon ng kapayapaan ng mga tao, kundi magkaroon ng pag-aalit, yung magulang sa anak, yung gel sa magulang na babae, etc. etc. Ibig sabihin talagang dahil sa ating paninindigan, sa pananampalataya, sa katwiran ng Panginoong Jesus, talagang uusigin tayo ng mga taong laban dito kahit mga mahal pa natin sa buhay. Now, anong kailangan natin gawin? Maging katulad tayo ni Kristo. Bagamat tayo po ay usigin, no? Hindi tayo gumaganti. Amen? Kundi ipinapanalangin natin sila ng tulong ng Panginoon. At sa ganyang paraan natin, may papanalo yung mga taong umuusig sa atin, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. There will be a time, mabuksan sila sa katotohanan dahil sa paninindigan mo. At makita nila na sa kabila ng lahat ng mga ginagawa nilang bagay na laban sa iyo, nananatili kang kalmado, nananatili kang mapayapa, na sinusuklihan mo sila ng mabuting gawa. At sabi nila isang araw, tama yung pananampalataya ng taong ito. Kasi nakita namin sa buhay niya kung paano siya mag-ugali at mag-response sa mga mali namin ginagawa sa kanya. Gayahin natin si Kristo. Sunod at panghuli, ang pagiging tapat sa Diyos, being faithful to God, doesn't mean He will avoid trouble, sufferings, and persecutions. Eh, sabi ng Panginoon, talagang umasa na tayo dyan
na darating yan. Kaya nga sabi niya sa verse 10, huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong ganasin. Tandaan ninyo, ipabibilang ko rin sa tanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pang-uusig sa loob ng 10 araw, manatili kayong tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kayo ng buhay na walang hanggan. Talagang umasa na tayo sa mga pag-uusig. Umasa na tayo sa mga mahirap na sitwasyon. Kaya sabi niya dito, darating yung time, may papabilang ko kayo. Isa na, sabi niyo sa mga taga-Smyrna. Pero 10 araw lang yan. Kasi sinabing 10 araw, hindi ibig sabihin literal 10 araw. Meaning, matatapos yan. Amen? Ganon din sa atin. Yung ating mga pinagdadaan ng hirap. At sa paglilingkod, pag-uusig man, dumating man yung sobrang hirap ng mga sitwasyon. Sabi ng Panginoon na matatapos yan. Manatili lang tayo tapat hanggang kamatayan. Bakit? I am the Alpha and Omega. I am the resurrection and the life. Kung simula kung wakas, ang totoo, nakita ko na yan. Hindi yan nalilingid sa atin yung inyong mga pinagdadaan ng hirap sa paglilingkod sa pananampalataya. Yung mga lihim mong pagluha at kung ikay nag-iisa, sabi nga ng awit, di ba? Awit natin sa Lord Faith. Kaya mga kapatid, manatili lang tayo tapat ng kamatayan. Nakikita tayo ng Diyos, gagantimpalaan tayo ng Diyos, at gayahin lang natin si Kristo. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. So hanggang doon na lamang po tayo at tayo po ay lalabis na po sa oras na ibinigay po sa atin. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. Isang mabilis lang po na recap. Ano yung mga nakita natin dito sa Book of Smyrna o letter to the Church of Smyrna. Ano yung makikita natin? Yung ating mga gawa ay hindi nawawala ng kabuluhan. Amen? Sa Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga bagay na pangit na sitwasyon, pangawakan natin na si Jesus, He is in control because He's the Alpha and the Omega, He's the direction and the life. Ang totoong mayaman sa mata ng Diyos, hindi yung mayaman ka sa mga bagay na material, kundi mayaman ka sa spiritual. At pagiging mayaman sa spiritual, mayaman sa mga gawang mabuti, mayaman sa pananampalataya, o mayaman tayo sa karunungan galing sa salita ng Panginoon. At yung mga sumunod ay, normal lang na tayo po ay dadanas sa mga pag-uusig, sa mga nagsasabing mga naniniwala din sa Diyos. Isa pa nga, yung mga mahal natin sa buhay. At hindi ibig sabihin na tayo nagtatapat sa Panginoon yung panghuli ay exempted na tayo dun sa mga pagsubok, mahirap na sitwasyon, testing, trials, persecution, tribulation, ano mga bagay. Darating yung mga bagay na yun, pero panghawakan na natin. Tapat ang Diyos, amen, nakikita niya lahat, hindi nasasayang lahat ng ating mga gawa sa Panginoon. Sa tamang panahon tayo po itatanggap ng gantimpala kung mananatili tayong tapat. Hanggang kamatayan, sabi dito, bibigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat mga kapatid, patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam natin na kahirap yung panahon natin, pero tanda lang yan, napalapit na napalapit. Yung kalwalatian na pinangako ng Panginoon sa atin. Nang tayo po ay makapanahan sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Doon, may reward po tayo. At doon po ay sama-sama na po tayo. Wala na pong hirap, wala na sakit at daman. Lahat ay pangwalang hanggang kasiyahan po sa piling ng Panginoon. Amen? Manatili lang po tayong tapat hanggang lakas. Sa biyaya ng Panginoon, hindi po sa sarili natin pagpapagal. Umasa tayo palagi sa tulong ng nagmumula sa ating Panginoon Jesus. Salamat po. Tayo po lahat ay manalangin. Ama, marami pong salamat sa umaga pong ito. Patuloy nga na salamat kami sa lahat, Panginoon Lord God, ng mga salita po ninyo na aming po napagbulay-bulan. Ingatan niyo po ito sa aming puso. At patuloy niyo po itong selyohan ng iyong banal na dugo, ang kapangyarihan ng banal na Spirit ay tulungan kami na hindi lang po namin ito basta marinig. Ito po yung maisa pamuhay po namin. Salamat po sa biyaya po ninyo, Lord, dahil nahabangan po namin palagi ang kalooban po. Umaasalamat po kami sa inyong magagawa, hindi po sa sarili namin kakayanan. Patawarin niyo po kami sa mga pag-aalinlangan namin. Patawarin niyo po kami minsan, gumagawa po kami ng mga hakbang sa sarili namin lakas. Hayaan niyo, Diyos, na makita po sa amin palagi ang lubos ang tiwala sa inyo. Salamat po aming Ama, pagpalain niyo Panginoon programang ito sa mga gaganap pa sa mga susunod na mga araw. Ngayon pa lang ay amin na po sila pinagpapala. Hinihingin po namin na Diyos yung pagsama po ninyo sa bawat gaganap na magpapahayag na yung mga salita tuwing umaga sa programa nito. Palain niyo Panginoon ang mga nasa likod ng programa nito, Diyos. Salamat po sa inyo po ang lahat ng papuri,
parangal pag nakipagsamba o kung ano panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaganap po sa ating lahat.